Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran sa 22 at 6 ng Kawikaan. Pagka tumanda man siya, hindi niya hihiwalayan. Kaya lalo na sa ibang bansa tayo, maliliit pa lang na bata, dapat ma-instill sa kanila ang takot sa Diyos. Hindi po madali ang mag-raise ng anak, lalo na po dito sa abroad. Kaya po marami pong temptation. So napaka-importante po na nagagabayan po yung anak namin ng mga salita at katwiran ng Diyos. Bilang magulang sa Panginoon, araw-araw sinasabi nila namin na lumakad sila ayon sa turo ng Panginoon. Lagi po namin pinapaalala sa aming mga anak na hindi lamang dapat tayo tagapakinig ng salita, kundi tagatupad ng kautusan. Isang kapanatagan yung para sa akin bilang ama na makita sila na lumalakad ng naaayon sa utos ng Diyos. Hindi na tayo masyadong mag-iisip, mahihirapan kung ano yung ituturo natin sa ating mga anak kasi natuturuan tayong mga magkakapatid kung paano natin tuturuan o gagabayan naman yung ating mga anak. Huwag natin silang sanayin na yung pag-asa nila nasa atin. Ipakilala natin sa kanila na ang pag-asa palagi nila at tayo mismong mga magulang is yung pag-asa natin sa Diyos. Gabayan pa tayo ng Diyos sa pagpapalaki ng ating anak. Kung meron man tayong madaming pagkukulang, Diyos na yung magpuno doon sa aming mga pagkukulang. The teaching children obey your parents in the Lord is something I always take with me everywhere. The first and main thing is at home. It all starts at home. I try to listen to my parents better, and I respect others as well. So that's how I apply God's teachings. Yo aplico las enseñanzas de Dios por el corazón, primero del todo, escuchando a mis padres y alejándome de las cosas mundanas. Allora, sicuramente nervosa, ma anche entusiasta, perché ovviamente si tratta di un'offerta importante, tu ci tieni e quindi vuoi che tutto vada bene, ma soprattutto sei entusiasta perché non vedi l'ora di vedere la reazione dei genitori del Signore. I feel mostly excited for this event because I'm with my fellow youth, and of course we get to sing songs to show our love and appreciation for our parents and how thankful we are to God for having them. I feel nervous but at the same time excited because this is the first time I've tried to participate in the Arana program. So in this, I also feel excited because I can talk to my fellow youths from different countries. Ang nagudyok po sa akin ay ang kagustuhang makapagpasalamat sa Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang pagsasakripisyo upang magkaroon ako ng komportable na buhay. Nagtiis sila sa malayo. Matagal ko din po silang hindi nakasama. At ito po ang aking pagpapasalamat sa kanila, ang pag-aaral. Nakakatuwang isipin na yung ating mga anak
may inihanda na isang harana o presentation para sa ating mga magulang. Masarap po sa kalooban. Ang unang pumasok sa isip ko nung hinaharana ako, napaiyak ako noon kasi meron palang gano'n hinaharana ang magulang. Kasi hindi ko na-expect na gano'n pala ang mararamdaman mo at that kanina. Masarap po sa kalooban na makita po namin ang aming mga anak na kami po mismo ng mga magulang nila ay hinaharana. At natutuwa po kami at nagpapasalamat sa Diyos. Happy na makita rin silang kumakanta, naharanahan ka. Iba sa pakiramdam, nakakataba ng puso. Yung unang pumasok po sa isip ko na habang naharana po ako, masaya sa puso, mapapaiyak ka talaga. Walang pagsidla ng saya. Dahil bilang magulang, masarap sa pakiramdam na alaya ka ng harana ng isang anak. Sabi ko nga, hindi ako iyak. Pero natural pong lumabas yung sa loobin ko po na hindi ko po ina-expect. Sobrang overwhelmed po yung pakiramdam. Sobrang nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil nabigyan kami ng ganitong anak na pinamana niya sa amin. Puso kong nagtaramdam, ikaw, Ama, may alam kung ako man nasasaktan. When I saw the parents' reaction, I was touched because some of them were crying, some of them were smiling. This is where I saw that their feelings were genuine. They were happy to see that their children are walking in the truth, which is a child who is a servant of God. Nakakatuwang pagmasdan yung mga magulang. Actually, hindi lang nanay ko, pati rin yung ibang mga parents, umiiyak sila. So che è rimasto commosso e toccato e questo quindi ha emozionato anche me. E grazie a Dio per questo, che è arrivato il nostro messaggio anche a loro. Ang mas appreciate ko po after nung harana is masarap po pala sa pakiramdam na magkaroon ng magulang sa Panginoon. May magtuturo sa iyo ng mga dapat mong gawin, lalo na sa pagtupad ng mga tungkulin. Sa mga kabataan, lagi ninyong bigyang halaga ang mga magulang ninyo. Hindi nyo alam kung hanggang kailan sila nasa tabi ninyo. Kaya mga kabataan, tuloy lang kayo, makinig tayo ng aral, at tumulong tayo sa gawain para lalo tayong maging matibay. Mahalin nyo maigi yung magulang nyo, makinig kayo. Kasi pangangaralan ka naman nila sa ikabubuti mo, saka lagi kayong makikinig sa paksa, huwag kayong papat lang sa pagdalo, lagi kayong susunod sa utos ba ng Diyos. Sa mga kabataan na sana ma-realize nila kung gaanong kahalaga na magkaroon sila ng mga magulang sa Panginoon na gagabay ho sa kanila sa pamamagitan po ng mga aral na itinuturo sa atin. Sana lagi silang nandyan para sumunod sa utos ng mga magulang, lalo na sa utos ng mga Panginoon. Lagi sila makinig sa aral, pakinggan nila lagi ang mga tinuturo ni kapatid na Daniel. Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil naalala niyo po kaming mga magulang. Sa kabila ng lahat naman tayo pare-parehong busy. Salamat sa Diyos, naalala niyo kami. To our brethren, especially the parents, do not grow weary in guiding us in God's commandments. Please bear with us, your children, even when we make mistakes. And we are always there with you in service unto God. We will always be there to help you when you are sick or when you are feeling unwell. Magpasalamat po tayo sa Diyos na habang nandito pa po sila, ibigin po natin yung ating mga magulang. Magpasalamat po tayo sa Diyos at may matatakbuhan pa rin po tayo sa ating pong mga pangangailangan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Instruction po yun para sa mga anak. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Kaya kung anak ka, dapat mong tandaan, anak, igalang niyo ang iyong magulang sa Panginoon.
Frère Daniel Razon, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour t'avoir comme notre prêcheur. The youth here in other parts of the world, we are proud of you, and with the help and mercy of God, as much as we can, in any little effort, we will help you and support you. Truly, work hard for all of us, and I'm very thankful to God for all that you've done. When I feel that it's hard for me, but it's obviously more harder for you, but you're still able to endure it. It inspires me more to continue strong in the church and to keep my faith stronger as well. We consider you one of our parents in the Lord who never grew weary in guiding us onto the truth, which is the Word of God. Merci à Dieu. Pag-ibig. Diyos ng aking magulang, salamat.